Financial accountability at the ICC, aligning domestic legal frameworks with the ICC asset recovery mandate. Ginagawa ho nila to, mga kotsero, because of the right to reparation. But, again, mga kotsero, this is subject to our domestic laws. Hindi ho pwedeng, dahil tayo po, mga kotsero, hindi na miyembro ng ICC, dapat meron tayong sariling version ng batas na yun para ma-implement siya. I-seize ng ICC lahat ng assets na related doon sa crime, ililiquidate, ipambabayad. Pero again, dapat meron domestic law. Kaya kailangan domestic legal framework, aligning with domestic legal framework. Ang tanong, meron ba tayong ganyang klaseng batas? Sa RA 9851, makikita nyo ho, merong penal provisions. Ano ho yung penal provisions? Okay? A person found guilty of this act shall suffer the penalty of reclusion temporal in its medium to maximum period. Reclusion temporal lang? Grabe naman. Ang babaw naman ng ating parusa sa crimes against humanity. Reclusion temporal lang. Proceeds, property, and assets derived directly or indirectly from that crime without prejudice to the rights of bona fide third parties. The court shall also impose the corresponding accessory penalties under the revised penal code, especially where the offender is a public officer. Ayun. Pwede bang i-freeze yung assets ni Digong o salin? Actually, isa to sa mga topic natin mamaya. Pero sige, daanan na natin ngayon. Para hindi ko na siya gawin mamaya. Para isang topic na tayo after this. Pwede bang ma-freeze yung kanyang assets? Meron hong provision sa ICC or meron silang practice na ginagawa talaga nila yan. At, but, it is subject to domestic laws. So, ibig sabihin, dapat meron ho tayong batas na magsasabi na pwedeng gawin yon sa krimen ng crimes against humanity. Wait, kunin ko muna yung RA 9851. Sa ICC po, mga kotsero, meron silang legal framework para sa assets para sa ng assets. At ito ho 'yon, pakita ko sa inyo. So ito yung legal framework nila. Financial accountability at the ICC, aligning domestic legal frameworks with the ICC asset recovery mandate. So ito ho 'yon. Ginagawa ho nila to, mga kotsero, because of the right to reparation. Anong ibig sabihin nun? So halimbawa to si Digong, meron daw siyang 30,000 na biktima sa war on drugs. Ang gagawin ho ng korte, isi-seize yung lahat ng assets niya. Kukunin lahat ng assets niya, ililiquidate, gagawin cash. Pagka-liquidate, mga kotsero, isi-seize yung assets na related doon sa crime. Okay? Related doon sa crime, take note. Tapos, ililiquidate, gagawin cash. Pag ginawang cash, yung pera na yun, yung proceeds nun, mga kotsero, ay pupunta sa reparation. Ibig sabihin, ibabayad doon sa mga victims of international human rights and humanitarian law violations. So, ganun ho yung nangyayari. Pwedeng gawin ng ICC. But, again, mga kotsero, this is subject to our domestic laws. Hindi ho pwedeng, dahil tayo po, mga kotsero, hindi na miyembro ng ICC, dapat meron tayong sariling version ng batas na yun para ma-implement siya. So, kapag let's say, nag-hearing na, hearing. Pagka-hearing, nakatulan si Rodrigo Duterte. You're guilty of crimes against humanity. Tapos, ang sabi nila, your penalty is 30 years imprisonment and compensation to the victims of the amount, blah, blah, blah. Halimbawa, ganon. I-seize ng ICC lahat ng assets na related doon sa crime, ililiquidate, ipambabayad. Pero again, dapat meron domestic law. Kaya kailangan domestic legal framework, aligning with
domestic legal framework. Ang tanong, meron ba tayong ganyang klaseng batas? Meron ho. Sa RA 9851, makikita nyo ho, merong penal provisions or penalties, sorry. Penal provisions. May penal provisions. Ano ho yung penal provisions? Okay? A person found guilty of this act shall suffer the penalty of reclusion temporal in its medium to maximum period. Reclusion temporal lang? Grabe naman. Ang babaw naman ng ating parusa sa crimes against humanity. Reclusion temporal lang. Ba't hindi reclusion perpetual to? Anyway, yan yung ginawa sa batas. O di ganyan ang gawin. Plus a fine of 100 to 500,000 kapag extreme gravity of the crime, ibig sabihin may it results in death or serious physical injury or grapes, and considering the individual circumstance, reclusion perpetua. O yan, pwede palang reclusion perpetua. Pero kapag merong extreme gravity sa kanyang krimen. Ngayon, nasaan niyo sa assets? Eto. The court shall order the forfeiture of proceeds, property, and assets derived directly or indirectly from that crime without prejudice to the rights of bona fide third parties. The court shall also impose the corresponding accessory penalties under the revised penal code, especially where the offender is a public officer. Ayun. So, pwede yung pagkuha ng assets kasi meron tayong domestic law. So, ayun. Yun na siya. Ganun lang kasimple. Diba? But again, that is if the court finds him guilty. So, yun. May makukuha bang benefit ang candidacy nila, Go at Bato, sa pagkaka-arrest ni Duterte? I don't think may benefit. Pero kasi, andun na sila eh. Kumbaga nasa survey na sila, pasok na sila sa survey eh. So I don't think may benefit. It's just that, dahil may name recognition ka na eh. Kilala ka na bilang senador eh. Manoon pa man. O di, it's easily recognizable. Kung tatakbo ka ulit, o di, mas madali sa'yo talaga mahalal. So, I don't think it has anything to do with the arrest. Yung pagtaas nila sa survey.